Hataw Balita ngayon. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, alas 5:08 na po. 8 minuto na ang nakakaraan. Makalipas ang alas 5 ng umaga. Ako po si Annie Rentoy. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ikadalawa sa buwan ng Hulyo taong 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Sakay pa rin po ako ng UNTV Radio Mobile Booth na narito ngayon sa Falcoa, Quezon City. At syempre makakasama natin ngayong umaga ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda mula naman po sa Whidbey Island, Washington, USA. Good morning sa iyo, Marie. Mamaya ihahatid niya ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Simulan na natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Binigyan din ni Akbayan Party List Representative Chel Diokno na kailangan maging maingat ang House of Representatives ng 20th Congress sa magiging desisyon nito kaugnay ng ikalawang kautusan ng Senate Impeachment Court. Partikular na ang hinihinging sertipikasyon na nagsasabing payag ang Kamara sa 20th Congress na ipagpatuloy ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Diokno, posibleng maging strap ang second impeachment order at maakusahang lumalabag ang Kamara sa one-year ban rule ng saligang batas sa pag-initiate ng isang impeachment proceeding laban sa isang opisyal. Naniniwala itong sapat na ang pagtatalaga ng House of Prosecutors para sabihing interesado pa rin ng 20th Congress sa impeachment case. Ng mabuti kasi baka naman maaari maging trap nga yan. Pag ginawa ng House yan ay sasabihin naman nila, nag-violate na kayo ng one-year ban. Hataw Balita ngayon. Nanindigan sa Akbayan Party List Representative Chel Diokno na sapat ng patunay ang pagtatalaga ng public prosecutors na nais ituloy ng Kamara ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tugon ito sa hinihinging sertipikasyon ng Senate Impeachment Court kung handa pa rin ang 20th Congress na ituloy ang impeachment proceedings. Isa si Akbayan Party List Representative Chel Diokno sa inaasahang itatalagang public prosecutor ng 20th Congress para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Prosecutors to the panel, I think that is already a very clear indication that they want to proceed with the case. Hataw Balita ngayon. Pinasaringan ng Malacanang si Vice President Sara Duterte na tila walang ginagawang trabaho sa mga naging biyahe nito sa abroad. Sa unang 6 na buwan ng taong 2025, hindi bababa sa 5 beses na nakapagbiyahe na sa ibang bansa ang pangalawang Pangulo. Paliwanag ni Palace Officer Yusek Claire Castro, bilang public servant, may obligasyon ang bawat opisyal na maging transparent at accountable sa kanilang mga ginagawa. Direktang tinukoy nito ang pangangailangan ng konkretong resulta at pag-uulat ng mga nagawa, lalo na kung ito ay isang official function. Nauna nang binigyan diin ng Vice Presidente ang pagkakaiba ng kanyang mga personal at official na biyahe sa labas ng bansa. Ayon na rin sa RA 6713, public office is a public trust. So dapat ipaalam ano ang naging magandang resulta sa pagtatrabaho. Kung walang mai-report, baka walang natrabaho. Hataw Balita ngayon. Patuloy ang paghihintay ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa desisyon ng International Criminal Court kaugnay ng kanilang mosyon para sa interim release habang nililitis ang kanyang kaso. Nilinaw ng lead counsel na si Attorney Nicholas Kaufman na hindi siya maaaring magkomento sa mga bansang posibleng tumanggap kay Duterte kasunod ng mga espekulasyong tumanggi umano ang Belgium at Australia.
Gaya niya, maaari ring magsilbing host country ang mga bansang hindi miyembro ng ICC, kabilang na ang Pilipinas, basta't may sapat na kasunduan. I would hope that within the month it would be decided. As I said, we've currently in the process of making a request for leave to reply. We hope to be able to reply to the prosecution's response to our request for interim release. And then the judges will rule. Under the Rome Statute, the judges are meant to rule on a request for interim release as speedily as possible. Hataw Balita ngayon. Binilaan ng Department of Agriculture ang mga consignee at customs broker na nasabat na puslit na sibuyas at mackerel na maaari silang masampahan ang kaso sa ilalim ng bagong Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Kahapon, in-inspeksyon ng DA, Bureau of Customs at DOH ay nasabing kontrabando sa Port of Manila na tinataya nagkakahalaga ng 34 million pesos mula naman sa 6 na container vans. Ayon kay DA Secretary Francisco Tio Laurel Jr., sakop ng batas kahit ang mga driver mamimili at nagbebenta ng smuggled goods kung mapatunayang sangkot. Posible ring umanong may kaugnayan ang sibuyas sa mga naunang nasabat na ibinebenta sa Metro Manila. Sa ngayon, 18 na ang blacklisted sa DA. Kabilang ang 2 kumpanyang sangkot sa shipment. Maaring madagdagan pa ito ng 7 kapag nabuksan ang natitirang nakahold na container sa Subic. I would like to inform everybody, lalo na sa mga customs brokers na nagre-release ng mga to. Hahabulin, kasama namin sila sa kaso ngayon. Hindi lang yung consignee. Hataw Balita ngayon. Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilalaan sa Philippine Air Force at OPAP ang best equipment at training upang mas mapalakas ang kanilang kapabilidad. Ito ang binigyan din ng Pangulo sa kanyang talumpati sa 78th Founding Anniversary Celebration sa Villamor Air Base sa Pasay City kahapon. Kinilala ng Commander-in-Chief ang determinasyon at debosyon ng Air Force para protektahan ang Estado. The government will exert all efforts to provide the Philippine Air Force with the best possible equipment, training, and facilities. Hataw Balita ngayon. Patuloy pang pinag-aaralan ng Department of National Defense ang proposal para sa pagbili ng multi-role fighter jets o MRF. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., dapat din isaalang-alang ang gastos at kakailanganin sa operasyon at maintenance ng mga bibilhing air assets. Giit ni Teodoro, hindi ito dapat ituring bilang simpleng pagbili lamang ng mga aircraft. Anya, kailangan ito ng kompletong modernong force package, kabilang ang Airborne Warning and Control System o AWACS, air-to-air, refuelers at sapat na munitions reserve. It's easy to buy, but to maintain and to use the equipment with adequate stores, reserves, and munitions, which will add considerably to the cost of the package, must be all taken into account. We will not buy equipment which will not make a difference, which will not add to deterrence. Hataw Balita ngayon. Tinatanggap ni dating Senator Francis Tolentino ang ipinataw na parusa ng China na pagbawalan siyang pumasok sa Chinese mainland, Hong Kong at Macau. Sinabi ng Chinese Foreign Ministry spokesperson na may ilang politiko sa Pilipinas na kontra sa China na naglalabas nila ng malisyosong pahayag at aksyon sa mga isyu na konektado sa China na nakapipinsala sa naturang bansa at relasyon nito sa Pilipinas. Ngunit para kay Tolentino, ang naturang parusa ay isang karangalan at patunay ng kanyang paninindigan na protektahan ang pambansang interes at dangal ng mga Pilipino. Nanindigan din ito na patuloy na ipaglalaban ang nararapat sa bansa kasama ang mga kasalukuyang kaukulang ahensya ng pamahalaan at mga mangingisda. Walang dayuhang puwersaan niya ang
makakapagpatahimik o makakapagbawas sa kanyang determinasyon ipaglaban ang soberenya ng Pilipinas at ipagmalaki nito na siya ay Pilipino. Hataw Balita ngayon. Sinimula na ng Philippine National Police Internal Affairs Service ang case build-up sa investigasyon tungkol sa revelasyong isiniwalat ni alias Totoy na may kaugnayan sa mga nawawalang sabongero. Ayon kay ES Inspector General Attorney Brigido Dulay, hinihintay nila ang affidavit nito upang makilala ang mga pulis na kanyang tinutukoy upang umusad ang kaso. Gayunpaman, aminado din si Attorney Dulay na bagamat patuloy ang gagawin nilang investigasyon, mabagalan niya ang magiging usad nito dahil sa kakulangan ng detalye at pahayag ng mga complainant. Makakausad pero walang sustansya. Ibig sabihin, paano mo mabibigay yung talagang ebidensya kung wala ka naman mga piraso, mga pieces of the puzzle, ika nga, doon sa pangyayari. At yun naman ang naging hadlang doon sa issue ng Mrs. Sabongeros, sapagkat kulang talaga ng mga corroborative evidence para maturo kung sino yung mga sangkot dito sa Mrs. Sabongeros case. Hataw Balita ngayon. Hindi na aapila ang Commission on Elections sa desisyon ng Korte Suprema na tuluyang pag-abandona sa tinatawag na second placer rule sa halalan. Sa halip, ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, isang motion for clarification na lang ang ihahain ng komisyon upang malinawan kung sakop ba ng ruling ang mga national at local na posisyon at kung ano ang epekto ng kanselasyon ng kandidatura bago o pagkatapos ng eleksyon. Binigyan din ni Garcia na hindi ito apila, kundi simpleng paglilinaw lang sa epekto ng desisyon ng Korte Suprema. Sa ilalim ng ruling, dapat sundin ang Rule of Succession sa Local Government Code kung saan ang susunod na ranggo ang papalit kapag nabakante ang pwesto. Tayo lang po ay magpapail ng motion, respectful motion for clarification on certain areas. Magpapaklarify lang po ang komisyon pero ito po hindi reconsideration sa naging disposisyon ng Supreme Court. Hataw Balita ngayon. Opisyal nang nanumpa kahapon bilang kinatawan ng 1st District ng Marikina City ang dating mayor ng lungsod na si Marcy Teodoro. Kahapon, naglabas na ng Certificate of Finality at Entry of Judgment ang Commission on Elections at ipinag-utos ang proklamasyon nito. Nag-issue rin agad ng notice ang City Board of Canvassers ng Marikina at nag-convene o pinag-usapan ang desisyon at kautusan ng komisyon. Kaugnay nito may pending na petisyon si dating Senator at naging congressional candidate na si Coco Pimentel sa Supreme Court para maglabas ng temporary restraining order laban sa pagpapatupad ng desisyon ng COMELEC at ipawalang bisa ito. Sa kanyang petisyon, hinihingi ni Pimentel na maglabas ng TRO laban sa pagpapatupad ng desisyon ng COMELEC at ipawalang bisa ito. Hiniling din itong ideklarang stray votes ang nakuhang boto ni Teodoro. Kinumpirma naman ng tagapagsalita ng Korte Suprema na si Attorney Camille Ting na wala pang aksyon ang mataas na hukuman sa inihaing petisyon ni dating Senator Pimentel na kumo-question sa desisyon ng COMELEC. Ako si Marcelino Marcy R. Teodoro. Please read the remaining contents. O nahalal sa katungkulan bilang pinatawan ng unang distrito ng lungsod ng Marikina ay taimtim na nanunumpa. Natuto pa rin ko ng buong husay at katapatan sa abot ng aking makakaya ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan at ng mga iba pa. Well, that would depend because it has to be assigned to actually raffle to a member. So if it's urgent, there will be a special raffle if hindi na siya masasama sa regular raffle. And that's when the member in charge who it was raffled to will recommend what action to take, whether to grant the TRO or not. Hataw Balita ngayon. Inihain ni Senator Sherwin Gatchalian ang panukalang batas para paikliin sa 3 taon ng kolehiyo sa Pilipinas na niya'y
nakaayon sa global standards. Ipinaliwanag ng senador na layo ng panukala na ituon na lamang sa major subjects ang pag-aaral sa kolehiyo habang ibinababa na sa senior high school ang mga general education subjects. Hangad din ng panukala na mapabilis at maisaayos ng pantay-pantay sa lahat ng paaralan, pribado man o pampubliko ang pagpapatupad ng bagong sistema. Final ko yung tawag namin 3-year college education. So babawasan natin yung college education from 4 years to 3 years. Itong practice na ito ay ginagawa sa maraming bansa, especially sa Commonwealth countries like the United Kingdom, Canada, Australia. Hataw Balita ngayon! Simula 2026, bibili na rin ang National Food Authority o NFA ng puti at dilaw na mais mula sa mga lokal na magsasaka. Ayon kay Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., layunin ng programa na gawing alternatibo ang mais sa bigas, lalo na sa mga lugar na sanay kumain ng corn grits. Tinatayang 500 million hanggang 1 billion pesos ang hinihinging pondo para rito sa 2026 budget kung saan bibigyang prioridad ang white corn na direktang nakakain. What we plan is more for white corn, no? More on white corn ang bibilhin. Of course, may konting yellow corn din. Why white corn is because it's for food. Pwede siyang gawing corn grits na as a substitute or replacement or alternative for rice. Hataw Balita ngayon! Iniulat ni Manila Mayor Isko Moreno sa kanyang unang City State Address na umaabot na umano sa mahigit 10.2 billion pesos ang iniwang bayarin ng nakaraang administrasyon kabilang ang utang sa office supplies, pagkumpuni ng pasilidad, koleksyon ng basura at pension ng mga senior citizen. Ayon sa alkalde, nasa financial ICU na ang lungsod kaya't bubuuin ng task force na facts of fiscal accountability, costs, transparency, and spending upang ayusin ang pananalapi ng pamahalaang lungsod. Binigyan din niya na mula ngayon tanging essential at necessary na lamang ang dapat paggastusan ng bawat departamento sa City Hall. Magkano ba ang bayarin na iniwan ng nakaraang administrasyon? Negative 10.2 billion pesos and counting. And that begins with the courage to do serious housekeeping, starting with getting our finances in order. Ito po ang big picture ng finances ng City of Manila. The city finances are in ICU. At para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent, Marie Peñaranda, mula naman po sa Whidbey Island, Washington, USA. Yes, magandang umaga, Ani, at sa ating mga kasambahay. Hindi pumayag ang Iran sa kahilingan ng International Atomic Energy Agency o IAEA sa pagbisita sa nuclear facilities nito. Bukod pa dito, ipinahayag ng nasabing bansa na hindi na ito makikipagtulungan pa sa naturang ahensya. Ito ang humahataw na balita ni James Hilario. Tinanggihan ng pamahalaan ng Iran ang kahilingan ng International Atomic Energy Agency o IAEA Chief Rafael Grossi na bumisita sa mga nuclear facility nito sa kasagsagan ng 12 araw na sigalot nito sa Israel kung saan sumabay na rin ang Estados Unidos. Ipinahayag ni Iran Foreign Minister Abbas Araghchi na walang saysay ang pagpupumilit ni Grossi na makapasok sa mga binombang pasilidad at posibleng maibang pakay ito. Iginiit din ng opisyal na may karapatan ang Iran na ipagtanggol ang interes, ang mamamayan at soberanya nito sa anumang paraan.
Samantala, sinabi ni Iranian President Masoud Pezeshkian kay French President Macron na itinigil na ng Tehran ang pakikipagtulungan sa IAEA bunsod ng aniyay mapanira ang asal ni Grossi. Ipinagtanggol din ng Pangulo ang naging desisyon ng mga mambabatas na huwag nang makipagtulungan pa sa IAEA at pagbabatikos sa hindi nito pagkondina sa pambobomba ng Israel at US sa kanilang bansa. James Hilario, humahataw sa balita ngayon. Tiniyak ng U.S. Department of Justice lawyer na walang agarang deportasyon na magaganap laban sa mga bata na saklaw ng birthright citizenship order ng Trump administration. Ito'y habang hindi pa epektibo ang pagpapatupad ng nasabing kautusan ni President Donald Trump. Ito ang humahataw na balita ni Aloy Kalingasan. Hindi muna ipadedeport ng Trump administration ang mga batang ipinanganak sa Estados Unidos na hindi US citizen o green card holder ang kahit isa sa kanyang mga magulang. Ito ang tiniyak ni US Department of Justice lawyer Brad Rosenberg nang tanungin siya ng dalawang federal judges sa magkahiwalay na pagliliti sa petisyon laban sa kautusan ng Trump administration hinggil sa birthright citizenship. Pagkatapos nito, hiniling ng mga hukom na isulat ni Rosenberg ang kanyang tugon upang matiyak na tutuparin nito ang sinabi hanggang sa maging epektibo ang kautusan sa July 27. Nitong Biyernes, nagdesisyon ng Korte Suprema na limitahan ang kapangyarihan ng mga hukom na maglabas ng universal injunctions pero binigyan ng daan ang mga class action lawsuits upang hingin pa rin ang parehong relief. Samantala, ang mga petisyon laban sa executive order ay patuloy na ring dinidinig sa mga hukuman at nakatakda ang pagpapatuloy ng hearing sa July 9 at July 10. Matatanda ang naglabas ng executive order ang Pangulo noong January 20 na nag-uutos sa mga ahensya na huwag kilalanin ang pagkamamamayang Amerikano ng mga bata na ipinanganak sa US kung walang isa sa mga magulang nito ang US citizen o may permanent residency. Aloy Kalingasan, humahataw sa balita ngayon. Samantala, ngayong buwan ng Hulyo, inaasahan ng pagtaas ng temperatura sa Estados Unidos. Ngunit sa buwang din ito magsisimula rin ang hurricane season sa southeastern ng US at Gulf Coast regions. Ito ang humahataw na balita ni Abby Valdez. Karaniwan na sa buwan ng Hulyo na itatala ang pinakamainit na temperatura sa buong Estados Unidos. Umaabot ito ng 27 at 32 degrees Celsius o 80 at 90 degrees Fahrenheit habang sa desert southwest ay nasa 38 degrees Celsius o 100 degrees Fahrenheit. Sa buwan ding ito nagsisimula ang hurricane season o ang pagbuo ng bagyo na karaniwang nangyayari sa Gulf of Mexico at sa East Coast ng US, ngunit lumalawak ito hanggang sa Eastern Caribbean Sea, malapit sa Lesser Antilles. Ang karaniwang tinatamaan na malalakas sa bagyo ay ang northeast part ng bansa, kabilang dito ang Boston, New York City, Philadelphia at Washington DC. Ang severe weather peak naman ay nararanasan sa Great Lakes, Northern Plains at Northern Rockies. Nagiging karaniwan din ngayong buwan ang kumpol ng mga thunderstorm na kilala bilang mesoscale convective system at kapag mabilis gumalaw ang mga kumpol na ito ay maaaring makagawa ng malawakang nakapipinsalang hangin o derecho. Subalit kapag tumigil ito sa pagkilos, madalas na nagreresulta ito sa pagbaha dahil sa matinding pagbuhos ng ulan. Pinapayuhan ng mga otoridad ang publiko na manatiling tumutok sa mga weather forecast upang magawa ang mga kaukulang paghahanda. Abby Valdez, humahataw sa balita ngayon. Inamin ni Australian Prime Minister Anthony Albanese na wala pang pagpupulong na nakaschedule sa pagitan nila ni US President Donald Trump matapos makansela ang kanilang sanang pagpupulong sa G7 Summit sa Canada. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Ipinahayag ni Australian Prime Minister Anthony Albanese na wala pa ring nakatakdang pagpupulong sa pagitan niya at ni US President Donald Trump matapos ang biglaang pagkansela ng kanila sanang unang face-to-face meeting. Isa sa mga tinitingnang dahilan ay ang umano'y hindi pagkakagusto ni Trump kay Australian Ambassador to the US, Kevin Rudd.
na itinuturing ng ilan bilang malaking balakid sa pagtutuloy ng dialogo sa pagitan ng dalawang leader. Si Rudd na dating Prime Minister ng Australia ay nakilalang nagbigay ng ilang matitinding komento laban kay Trump sa mga nakaraang panahon. Ayon kay Albanese, marami pang pagkakataon para maisagawa ang isang pagpupulong kay Trump sa mga susunod na buwan, tulad ng Q20, Quad at APEC summits. Gayunpaman, ang kabiguang agarang ma-schedule ang pagpupulong ay nagdulot ng mga batikos tungkol sa kalakasan ng alyansa at diplomatikong ugnayan ng pamahalaang Albanese sa Administrasyong Trump. Samantala, patuloy ring tumataas ang tensyon ukol sa isyu ng mababang pondo para sa Department of Defense, kung saan nasa 2.3% lamang ng GDP ang gastos ng Australia, malayo sa 5% na target na sinusuportahan ng mga NATO allies. Tiniyak naman ni Albanese na nakatakdang maglagak ang kanyang administrasyon ng pambihirang investment para palakasin ang kakayahang pangdepensa ng bansa. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Naglabas na ng desisyon ang Constitutional Court ng Thailand hinggil sa petisyon laban kay Prime Minister Paetongtarn Shinawatra. Ang naturang petisyon ay nag-ugat sa naging kontrobersyal na phone conversation ito ng punong ministro sa dating Cambodian leader na si Hun Sen. Ito ang humahataw na balita ni RK Liorca. Sa isinagawang pagpupulong ng Constitutional Court ng Thailand kahapon, July 1, 7 sa 9 na constitutional judges ang sumang-ayon sa suspensyon kay Thai Prime Minister Paetongtarn Shinawatra. Naging epektibo agad ang nasabing suspension sa punong ministro habang iniimbestigahan ang kinasasangkutan nitong kontrobersya hinggil sa leaked phone conversation nito sa dating leader ng Cambodia na si Hun Sen. 36 na senador ang nagsumite ng petisyon sa pagpapatalsik kay Shinawatra dahil sa kasong sedition na umano'y nakaapekto sa soberanyan ng bansa. Ito'y matapos niyang tawaging kalaban ang commander ng 2nd Army Area sa isang pag-uusap nila ni Hun Sen sa telepono na kumalat sa social media. Binigyan ng korte ng 15 araw ang Thai Prime Minister upang magsumite ng kanyang salaysay sa issue. Gayunpaman, ang naturang suspensyon ay hindi makakaapekto sa kanyang bagong katungkulan sa gabinete bilang Minister of Culture na nilagdaan ng hari kamakailan lang. Naninindigan naman sa Shinawatra sa pagiging tapat sa bansa at magpapatuloy sa tungkulin anumang posisyon siya ilagay. แน่นอนว่าหลังจากนี้ค่ะช่วงเวลาที่หยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะดิฉันเองก็ยังทำเพื่อประเทศชาติได้ต่อไปค่ะในฐานะคนไทยคนหนึ่งแน่นอนนะคะแล้วก็ยินดีนะคะยังมีแรงกายแรงใจเต็มครบ 100% นะคะพร้อมที่จะทำงานต่อนะคะไม่ว่าอยู่ในตำแหน่งไหนก็ตามอยู่ในฐานะไหนก็ตามก็ยังเป็นคนไทยคนหนึ่งเหมือนเดิมนะคะแล้วก็พร้อมทำเพื่อประเทศชาติ Samantala, si Deputy Prime Minister Surya Juangrong Ruangkit ang tumatayong acting Prime Minister ng Thailand habang suspendido si Shinawatra. RK Liorca, humahataw sa balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po rito sa Whidbey Island, Washington State, ako, si Marie Peñaranda. Magandang umaga. Annie? Maraming salamat, Marie Peñaranda. Makakapanayam natin ngayong umaga sa Assistant Secretary Irene Dumlao, ang Assistant Secretary for Disaster Response Management and OSEC Concerns ng Department of Social Welfare and Development upang pag-usapan ang prepositioning daw po ng mga ready-to-eat food packs sa mga pantalan. Good morning po sa inyo, Asik Irene. Thank you very much for joining us this morning po. Magandang umaga, Miss Annie. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyo pong programa. Opo, ang first question ko po, Asik Irene, ay una, yung pinaka-purpose, pinakalayunin, bakit yung DSWD po maglalagay ng mga ready-to-eat food packs doon sa mga pangunahing pantalan sa ating bansa po, Asik? Well, yes, Miss Annie, nice pong tiyakin ng DSWD
na yung mga pangunahing pangangailangan po ng ating mga kababayan ay natutugunan, especially during disasters or emergencies. Miss Annie, nasubukan niyo na po ba yung maipit o maantala sa pantalan? Well, kung kasi karamihan po ng mga nakausap natin doon sa North Harbor nung nagtungo tayo, isa sa mga pangunahin po nila na concern kapag naiipit o nasa-stuck sa pantalan nga po ay yung makakain. So, yun po yung layunin ng kasunduan na nagkaroon tayo with Philippine Ports Authority. Yung tiyakin that the immediate needs of passengers stuck in ports during disasters ay ating pong ma-address. Ito of course ay aligned doon sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin yung kapanatagan ng kalooban ng mga naapektuhan ng iba't ibang mga disasters sa pamamagitan ng pagtugon ng isa sa kanilang pong mga pangunahing pangangailangan, which is pagkain. And alam naman po natin na kapag may mga bagyo nga po at may mga naiipit sa mga pantalan, ang Philippine Ports Authority ay naghahanda rin ng lugaw at makakain para sa mga kababayan natin. But, we have to help the Philippine Ports Authority at ayan naman na isa sa mga mandato ng DSWD na tumugon kapag may mga disasters. Kaya minabuti po natin na magkaroon ng ganitong kasunduan with the Philippine Ports Authority nang sa gayon ay ready-to-eat food pack po sa lahat ng mga major and critical ports nationwide. So that again, Ms. Annie, yung mga pangunahing pangangailangan ng mga kababayan natin, yung mga passengers na stranded sa mga pantalan ay naibibigay ito. Okay. Tama po kayo, Asek Irene, doon sa puntong yon para matugunan yung kanilang mga pangangailangan sa panahon na sila po ay naantala sa kanilang mga biyahe dahil doon sa masamang panahon. Asek, lahat ba ng mga pantalan ay magkakaroon po nitong prepositioning ng mga ready-to-eat foods na ito? And gaano tayo makakatiyak dahil, if I'm not mistaken, short ang shelf life nitong mga ready-to-eat foods na ito, once na na-expose yan sa init, once na na-expose yan sa lights, ay pwedeng ma-compromise natin yung quality nila. So, ano yung assurance natin na yung maibibigay na pagkain doon sa ating mga mananakay na ma-stranded ay hindi masasacrifice yung quality and safety, Asik Irene? Well, yes, Miss Annie. Unang-una, ito pong ating pong mga natukoy na mga pantalan. These are actually the major and critical ports across the country. 25 po na pantalan ang una po na-identify ng Philippine Ports Authority na doon tayo mag-preposition. Ito po ay batay doon sa datos at impormasyon na dito pinakamarami yung pong mga bumabiyahe, dito po madalas na apektuhan kapag may sama nga po ng panahon. So initially, yan po yung bilang ng mga ports na natukoy ng DSWD at ng Philippine Ports Authority. But of course, sa mga iba pang mga warehouses ng DSWD, magre-preposition pa rin naman po tayo ng mga ready-to-eat food packs kasama ng mga regular po natin na mga food packs so that anytime na may kakailanganin para sa ready-to-eat food ay makakatugon tayo sa ating mga kababayan. Now, nais po nating banggitin na itong ready-to-eat food packs po natin ay binuo ng Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute. Sila po yung naging kasama natin sa pag-formulate ng contents, gayon din yung pagtitiyak na yung nutritional requirements ay buo po sa contents ng ating mga family food packs. Now, in terms of storage, tama yung nabanggit mo, Ms. Annie, mahalaga kasi yung pagtitiyak na maayos, yung pong lugar na pagsustora nito, hindi exposed sa extreme heat, at of course, dapat hindi rin siya mabasa. Ang shelf life naman po ng ating ready-to-eat food packs ay 1 taon. At tinitiyak naman po natin, batay doon sa ating pong monitoring, na ito ay may papamahagi natin
bago pa man umabot sa 3 months before expiry noong ready-to-eat food packs po natin, Ms. Annie. Okay, Sec, ito po bang mga ready-to-eat foods na ito na ipamimigay ay meron kayong intended for individual and even for family? And for how long will it last po? Mga ilang araw? Yeah. Opo. Yung ready-to-eat food boxes po natin, meron yan champurado, meron yang arroz caldo, merong tuna paella in can, meron rin yan chicken giniling and chicken pastil. Meron din po yung 2 energy biscuit at isang complementary food for young children and mga lactating mothers. It's designed for a family of 5 and it's actually good for 1 day. Kasi nga yung when a disaster strikes, no, the first 24 hours is critical. Ito yung wala ka pang naihahanda na hindi ka pa nadadala sa evacuation center or in ports nga po sa mga pantalan. Yun ang immediate mo na pangangailangan kasi wala ka rin namang mapagbilhan at wala rin namang pong ma-set up na parang community kitchen like in evacuation centers. So again, in the first 24 hours, ito po yung ating pong i-distribute. So it's good for 1 day and again, good for a family of 5. Ngayon, alam naman po natin, Ms. Annie, na meron pong mga individual na wala namang pong kasama sa kanila pong pagbiyahe. In those cases, ibinibigay din po natin yung ready-to-eat food pack sa kanila. Antala po, let's say for example, the 3 days na yan, kaya pa rin po na tugunan ng inyong tanggapan. Ito pong prepositioning na ito, pwedeng i-extend na hindi lang good for 1 day, kundi kung ilang araw yung pagkaantala ng biyahe ay pwede pong tumugon. Tama ka dyan, Ms. Annie. Kapag naman po humigit sa isang araw yung pagkakaantala ng biyahe ng ating mga kababayan, magpro-provide pa rin po tayo ng karagdagan po ng mga family food packs. Kung kaya nga po, halimbawa yung sa North Harbor, nung nagtungo tayo dyan nung Biyernes, kasama po si Secretary Rex Gatchalian, nabanggit po niya na kinakailangan dagdagan din po natin yung mga naka-preposition na mga ready-to-eat food packs po doon sa lugar na yun. Kasi nakita natin na marami po talagang mga passengers. In case na magkaroon nga po ng bagyo o magkaroon ng sama ng loob at maantala po yung biyahe ng mga barko na nakadaong po doon, talagang marami rin pong mga passengers ang mga apektuhan. And then idagdag ko rin po, Ms. Annie, actually ready-to-eat food po natin, ano po iyan? Meron yang pang-agahan, panghalian at panghapunan. Kaya nga sabi ko, it's good for 1 day sapagkat yung mga, of course, yung arroz caldo and champurado, that's for breakfast for all members of the family. Dahil alam naman po natin, kapag ganyan, kasama yung buong pamilya. Yung canned goods, of course, they can have it during lunch or dinner. And then yung energy biscuits, yun po yung kanila pong snack. So, pang isang araw po yan. But then again, sabi ko nga po, kung pinakailangan dagdagan po natin, gagawin po natin minsan. Salamat po, Asek Irene Dumlao, ang Assistant Secretary for Disaster Response Management and OSEC Concerns ng DSWD. Maraming salamat po at magandang umaga. Desmayado ang grupo ni AJ Salazar, isa sa mga scuba divers sa Palawan, na makuha na nag-video ay ilang kumpol na patay na isda sa ilalim naman ng karagatang sakop ng El Nido, Palawan. Ginawa umano niya ang pagsagip o pagsisid noong June 28 at dahil sa nakalulungkot na kanilang nakita, agad itong nanawagan sa publiko. Hiling nito ang agarang aksyon dahil sa seryosong epekto na makasisira sa reputasyon ng lugar bilang isang tourist destination, lalo na sa yamang dagat. Hataw Balita ngayon! Isinagawa naman ng isang public conference upang palakasin ang mga hakbang ukol sa mental health issues sa dako ng Maguindanao. Si Alan Manansala, humahataw. Pinanguna ng Mental Health Unit o MHU at Health
Promotion Unit o HPU ng Ministry of Health, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang isang town hall meeting kasama ang Integrated Provincial Health Office o IPHO Maguindanao, mga Muslim Religious Leaders o MRL, mga leader ng katutubo, mga local chief executives, mga guro at mga kabataang leader. Batay sa datos ng IPHO Maguindanao mula 2022 hanggang Mayo 2025, may naitalang 38 attempted cases at 6 na po ang nagpakamatay sa buong Maguindanao. Sa bayan ng Upi pa lamang, mula 2022 hanggang Mayo 2025, may 23 suicide cases na. Ang edad ay mula 10 hanggang 5 taong gulang pataas. Nagkasundo ang MOH, BARMM, IPHO Maguindanao at iba pang katuwang na palakasin pa ang pagpapatupad ng mga programang pangkomunidad ukol sa mental health, pagtutok sa mga pulisiya sa pagpigil ng suicide, pagpapabuti sa pag-uulat ng mga kaso, pagbibigay ng training sa mental health at psychological support at paggawa ng mga programang akma para sa mga kabataang mas nanganganib. Patuloy ang pangako ng ministeryo na itaguyod at ipalaganap ang mental health helpline upang labanan ang stigma at suportahan ang bawat isa. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Nagsagawa na rin ng kick-off ceremony ang Masbate PPO sa month-long celebration ng Police Community Relation o PCR. Plano ng Provincial Office na magsagawa ng capacity building para sa mga local peacekeeping units o ang Barangay Peacekeeping Actions Teams, BPATs. Sa ilalim sila sa skill enhancement training na naglalayong may taas ang community policing capabilities. Magkakaroon rin ng ugnayan sa barangay o dialogo base sa inisyatiba na makakapagdala sa mga otoridad na mapalapit sa mga residente ng barangay para matukoy ang mga alalahanin at mapalakas ang community cooperation. Of course, yan yung mga activity natin na yung police nilalapit natin sa community. Yun yung sinabi ng ating Chief Director, Deputy Chief PNP for Administration na community engagement. Lahat po ng stakeholders tayo ay magkoconnect. Marami po tayong mga nakaline up dyan na activity tulad po ng pagbibigay ng awards doon sa mga best PCAD PNCO natin. Meron din po tayong mga distribution dyan ng mga informatics or information campaign materials, and may mga bloodletting activity, and many others. Sa amin pong ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Kawikaan 27:19. Kung paanong sa tubig ang mukha ay sumasagot sa mukha, gayon ang puso ng tao sa tao. Yan ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-2 sa buwan ng Hulyo 2025. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondents mula po sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ngalan po ni Amigo Sherwin Kulubong, ako po si Annie Rantoy. Gandang umaga po. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning, Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.